Okay. Katatapos lang po ng World Blitz Team Championship. Ngayon naman, balik tanaw naman tayo. Philippine Chess Classics naman tayo. Marami po akong natanggap, no? Especially sa nag-email sa akin, may edad na siya, ayaw magpabanggit ng pangalan. Pero ang isa sa request niya, bago man lang daw siya pumanaw, ayan, nalungkot naman ako. Sabi niya, paki-analyze mo naman ang laro ni GM Torre at ni Karpov. Binigay po yung link at yan ang ating papasadahan ngayon. O ayan tay, pagaling kayo ha. Ito po papasadahan natin na talagang pag GM Torre, Lodi naman talaga natin yan eh. Yan ang haligi ng chess ng Pilipinas. Samahan niyo po kong i-analyze ang laban na request ni Tatay. At bago natin pasadahan, ito ay laro noong 1984 pa. Tagal na. 2700 na si Karpov, 1984 at 2565 naman si GM Torre. Isang taon after nito, pinanganak ako. Grabe, no? Ang tanda na ng larong ito. Okay, bago po natin pasadahan ang ating palaging sinusubaybayan, ang hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yung iniwan natin sa ating last upload. At congratulations po sa mga nakakita ng Rook takes Bishop. Brilliant! Sacrifice. Tapos may Bishop takes B4. Huli ang Queen. Kinapture na lang. Tapos na ang laban dahil Queen versus Rook, talo na ang puti dyan. Okay po? May sumagot ng ganito. Check. Nakita ko may sumagot ng para paglilinaw lang, no? Bishop takes D4 muna. Meron kasing Bishop takes D4. At imagine niyo po, pag kinapture ang Queen, mayroong Rook A8 check. Pag umangat, matchas pa sa ilalim. O, kasi may Bishop sa D4 eh. Okay, kaya ang tamang sequence, capturing muna talaga yung Bishop. Okay, at ang ating isa-shoutout ngayon na tatlong mabibilis. Pinakauna na nakakita ng tamang kasagutan. Ayan. Shoutout ko muna yung unang-unang nag-comment. Ayan, sama na rin natin. Si Slap Soli o Slap Sol. Ayan, shoutout sa iyo mula sa Taiwan. At ito na po yung mga nakasagot. Ano? Ang sabi ko po yung kumpletong kasagutan. Pasensya na sa isang tira lang ang pinakita. Si Miss Evelern. Ayan. And, pwede na rin to kay Eduardo Isidro. At kay Jerome Sancho Cruz, OFW from Qatar. Ayan, congratulations po. Shout out. At ito naman ang iiwan nating puzzle for today's video. Pabilisan na. Ayan. Alisin ko muna yung mga bilog-bilog. Okay, it's black to play. Ano kaya ang pinakamagandang kamada na naman ang gagawing latag dito ng black? Sige po ha, comment down sa section below. Okay, at bago natin pasadahan mga kamatsas, pag-imbita ko lang po, pasok na yung iba no, sa mga nag-aaral ng opening, pasok lang kayo sa Kamatsas Super Supporters. Ang link ay nasa description below. Register na po kayo mga kamatsas. Okay, ang ginawa dito ni GM Torre, nag D4. Nag Knight F6 naman si World Champion Karpov. C4, E6, Knight C3, at nag Bishop B4, nag E3, C5. 1984, may computer engine na ba noong araw na yan? Nung mga taon na yan? Parang wala pa, no? Kanya-kanyang diskarte ito, kaya hindi tayo gagamit ng engine. Sarili ko ng kaisipan. Try natin. Knight GE2. Ito pong Knight GE2, nakikita ko ito, ginagawa ni Wesley ito eh. Nakita ko isa sa mga laro niya, no? Pampatibay po yan sa D4 and at the same time, yung Knight, kapag kinapture, hindi sa ma-double pawn, may kahaliling Knight, no? Para hindi ma-damage ang pawn structure. Kinapture kagad ni Karpov ang D4, capture, nag-castling, at nag-A3. Para subukan kung kakapture ba, pero umatras lang. Kasi kung ka-capture, useless eh. Hindi naman madadamage ang pawn structure. May knight naman. Kaya inatras na lang ni Karpov. At nag-D5. Ayan. At magdi-D6, kukulungin ng bishop. Matindi kagad ang bigay na pressure dito ni GM Torre. At nag-bishop C5 naman. Kesa sa makulong. O kaya, kung magdi-D6 dito, medyo pangit na rin kasi yung bishop mababad, no? Ipit. Kaya gusto ni Karpov, bago siya mag-D6, yung bishop nakalabas at nakakontrol sa diagonal. Especially, may pressure sa F2. Kaya dito, ang ginawa, nag-B4. Okay, hinabol. Bishop B6 and knight to A4. Ayun. Kasi nga,
masyadong malakas po ang binibigay na pressure niyan, kaya dapat talagang paalisin o iligpit. At dito, wala na talaga magagawa si Karpov kasi kung magbi-bishop c7 siya, i-d6 lang, mahuhuli ang dark square bishop. At dito nag-d6, ayan, at para pakawalan naman ang development ng light square bishop, kinapture na, capture, ayun, nagpa-double pawn dito si Karpov. Ayan, laro po nila ito noong sa London, Phillips and Drew. Ayan, baka yung 1984 nasabi ko na eh. Pero yung lugar, London, Phillips and Drew tournament ito, mga kamatsas, okay? Nag-knight g3, okay, develop para naman makahinga yung light square bishop at makapag-castling na. Yun po yung purpose ng knight g3. Rook e8 check, bishop e2, at nag-rook e5. Ayan, dito ay may kapansin-pansin na parang ang bilis ng pangyayari na yung pawn sa d5 ni GM Torre, mahirap nang isalba. Paano isasalba yan? At dito nag-bishop b2, capture, and the queen c1. Ayan, at saan ba pupunta? Obligado kasing umilag. Yung Torre, medyo alanganin yung square ng Torre. No? Kahit na nakakuha ng pawn, pero yung Torre ni GM Torre, ni GM Karpov. Oo nga pala, rook na lang pala kasi Torre pangalan ni GM eh. Baka magkalituhan tayo. Knight c6, castling, and the knight e5. Ayan, dito ay hanggat maaari, kinokontrol ni Karpov yung mga squares, especially yung bishop c4, bishop f3 na pwedeng maka-istorbo sa Torre. Kumbaga, amoy na yan ni GM Karpov na nanganganib talaga Torre niya. No? Parang nakakain ng pawn pero napasubo sa gitna. Queen e3. Ayan, angat lang. And para syempre mag-connect ang mga Torre, napakahalaga ng pag-connect ng mga Torre, mga kamatsasa, kasi sa usapang developments. At hindi rin basta-basta makaalis ang Reyna dahil may threat, may maiiwang pawn b6. Kaya yung queen e3, simple pero rock, mga kamatsas. Bishop e6 nag-develop lang at nag-h3. Ayan, hinay-hinay lang. Yan ang gusto ko sa style ni GM Torre. Kaya si Mikhail Tal, di nakalusot kay GM Torre. Makunat bago mag-F4. Kasi kung mag-F4, may mga gulo-gulo pa May knight G4, makakaistorbo pa ng pwesto ng queen. Nag-B5, ayan. At para makaalis na yung queen, okay, yun nga lang, itong B5, okay, nandyan kasi ang bishop. Tingnan natin. May knight C4 din kasi ako nakikita, mga ganon. At nag-rook AC1. Okay, si GM Torre naman, nakaabang sa, teka muna, ano ba yung B5 na yan? Tatalon yung knight dyan. So, inabangan ng Torre, kung tumalon man ang knight, may nakahandang bishop. Okay po? At nag-bishop D7. Ayan, at siguro, nararamdaman ni Karpov na mukhang alanganin din yung B5 niya. Baka mamaya biglang bumagsak. At nag-rook E1. Grabe. Porma-porma lang, no? Develop lang, no? Kunat-kunat. Nag-rook C8. Okay. Hamon ng Torre. Tinanggap ni GM Torre. Queen takes C8 and F4. Ayan. Napatawag na naman ako sa rook ng Torre. Pag pala si GM Torre, wag mo tatawagin ang rook na Torre. No? Parang nakakalito Queen C8 at nag-F4 na nag-knight G6. Ayan. Okay. Kasi dito po, may option to play knight C4. Ano? Knight C4. Wala tayong gamitan ng engine Knight C4. Kasi pag knight C4, feeling ko dito kakapturein na talaga yan. Okay? So pagka kinapture ito, parang gusto ko talaga, type ko to Type kong tagpasin yan. Para talagang damage na damage yung king side. And may nakikita akong knight e4. Kahit wala palang engine, suwabe Suwabe din ayan knight e4 threatening the pawn f6. Na dito, unang tingin pa lang, itsura pa lang, delikading na dito ang black. Delikading yan. Daming tama niyan. Halimbawa, mag queen d8 para depensahan. O baka mamaya, pwede nang mag queen c3. Tama ba? Queen c3, mga ganun-ganun ba? Queen c3, double attack. Tapos may threat din doon. So, feeling ko okay naman. No? At dito ay positional advantage ang white. Kasi wala na wasak na yung king side O balik tayo. Kaya nag-knight G6 na lang si Karpov. Feeling niya, at least yung knight malapit-lapit sa king, makakatulong yan sa anumang
Depensang po pwedeng mai-provide ng knight pag inatake ang kingside. At dito, hindi na po pinalagpas ni GM Torre ang knight. Kinapture-capture na and the bishop F3. Yun lang. Pag bishop F3, saan pupunta ngayon ang rook? Oh, hindi ko tinawag na Torre ha. Yan, saan pupunta ang rook? Walang pupuntahan kahit saan po. Hindi safety. Wala walang pupunta ang sapat eh. Kaya ginawa dito ni Karpov, nag-queen c4. Ibig sabihin pala, ang lalim pala nung preparasyon ni GM Torre, napakain sa pawn d5, pero malaman pala yon, maaalangan pala ang Torre doon. Ang rook doon. Napatori na naman. Capture! At dito, nag-knight e4. Ayan na po. Okay, binira na yung f6. Yan talaga ang patamaan dyan. Nag-king g7, dinipensahan. At dito, sige po, pakiguess nyo, malapa silang hataw na ginawa ng ating pambato. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ang ganda ng ginawa. Nagmalamikail tal si GM Torre. Knight takes f6. Okay? Gandang sacrifice. Kinapture. And may queen c3 check. Obligado. Hinarang na yung knight eh. Bakit po? Ano ba mangyayari kung mag-king f5? Naku po. Tapos ang laban. g4. King takes f4. Queen e3. O ayan ha. Wala tayong engine ha. Wala kayong makikitang engine dyan sa engine bar sa gilid. Nasa gilid po yan, nasa brown yan. Hindi nyo may tatago yan pagbukas ang engine ng chest base. Nasa gilid yan. O yan. Sarap din mag-analyze ng walang engine kahit minsan, ano? O, naaabot din naman kahit paano eh. Nakakachamba tayo eh. O, knight to e5. Hinarang ni Karpov. And kinapture na, capture. Rook f1 check, king e6. At dito, ayan. So, winning na, pero may proseso pa rin. Papaano isusustain ang lamang, papaano bibira pa rin ng mga malalakas pa rin hanggang sa maparisay ng kalaban. Ganun po talaga dapat ang bayo na gagawin. Queen c2, tiniret ang pawn h7, may queen f5 check. Yan. At dito, hinarangan, ininda, nag-queen c3. Ayan. So, yan ang mga tamang paghahanap ng mga butas-butas kung papaano makakaatake. Nag-F5 and the Queen G7. Ayun, para i-threat naman yung Pawn H7. Nag-Queen to D2. Queen takes. Ayun, so threat pa yung Pawn F5. Nag-Queen E3, checking H2. At nag-Queen G5. Okay, dinipensahan. Okay, kasi talagang kailangan depensahan eh, no? No choice talaga eh. Nag-H4. Queen G4 at nag-Queen H6 check. King E5 at nag-Queen G5 ayon. Simplicity is beauty. Kailangan pong i-simplify ang position hanggat maaari para mawala ang mga gulo-gulo na po pwede pang gawin dito ni Karpov. So tinanggap naman ni Karpov and then nag-E3. Ayan, yun nga lang ito po iskwalado na, kumbaga. Sukat na. Nag-G6, mag-G7, pinuntahan ng king pero nag-King F4 to stop the F4 kapag tiniret na yung pawn sa A3. Bishop E6, nag-King F4, push, and Rook E1, Bishop C4, at dito nag-G7. Kinapture, pero hindi na po inintay si GM Torre tumira pa, nag-resign na dito si Karpov. Yan, grabe, 2,700 that time si Karpov, ba? O 2,565 lang dito si GM Torre, pero grabe, sumisibak ng 2,700. Bakit nag-resign? Kasi po kakapture na ito. Okay? And then, para wag na maghirap, kasi yung Torre, medyo nakapako dyan sa kakabantay sa pawn. Kung ako dyan, pupunta ko na lang yung king ko dyan, lagay ko dyan, capturing ko yan. Tapos, meron akong outside pass pawn, puntahan ko yung, i-smashin ko yung mga pawns na yan, ubusin ko, samantalang ang black king ay maaabala o abala dito sa G-pass pawn. Kailangan niyang awatin yan, hindi siya pwede makipagsabayan para depensahan ang queenside pawns. Ayun! O, ito po, tay ha. O, ayan, nag-email kasi sa akin yung kanyang mga apo eh. Kaya, may sakit na si tatay. O, pero ayaw magpabanggit ng pangalan. Siyempre, privacy din po. Ayan, at sabing ganon, i-analyze to. May link eh. Tinignan ko, okay. Tapos nag-search board ako.
nasa database naman pala, nasa Chessbase, kaya dito ko na po pinasadahan gamit ang Chessbase. Ayan, no? Pagaling po kayo. Sana naging maligaya kayo, no, tatay, dito sa munting kahilingan nyo, no? At maganda naman ito, pagbabalik tanaw. Sabi ko, sige, balik tanaw tayo. Wala pa naman tournament. Philippine Chess Classics muna tayo. So, kasi loading-loading niya si GM Torre. Talagang pag GM Torre, siyempre, Lodi talaga natin, Hall of Famer natin, at marami na pong higante, mga world champions, mga nakalaro na ni GM Torre yan, kaya talagang respetado tayo. Ayan, so the living legend natin. Okay, maraming salamat po mga Kamatsas. Muli po, pinag-iimbita ko ang aking Kamatsas Super Supporters. Sana po ay marami pang pumasok. Click nyo lang ang link sa description below. Gawa na rin po kayo ng inyong account sa Internet Chess Club, kapartner po natin dito sa Kamatsas. At free lang po ang paggawa ng account, at balang araw baka magkaroon po ng mga special features, mga tournaments online, at least nakagawa na kayo ng account. So unahan nyo na po mga Kamatsas, ha? Ang link ay nasa description below lamang din. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.